Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua na makapangaral ng kanyang salita. At nawa, tayo po na nakikinig sa nung po kayo naroroon. Kaya man po ay nasa Messenger, sa YouTube o sa Facebook. Sana po ang kaluguran ng Ama ay sumaatin. Tayo po bigyan niya ng kanyang pangunawa at kaalaman upang maunawaan po natin ang kwento ng aral at maibuhay po natin ito. At sana tayo pong lahat ay magkaroon ng kagalakan sa harapan ng ating Ama dahil tayo po ay kanyang pinili na gumanap ng kanyang kalooban. Kaya kung kayo pinakahanda na ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah! Now, kung kayo po ay nakahanda na, katulad po ng lagi nating sinasabi, ang rabay po ay hindi nagkulang na magbigay ng aral sa atin. Kaya ang aral po natin ay muli may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil sa katotohanan po, may mga kapatiran po tayo na kung minsan binabagabag ng anumang mga suliranin sa buhay. At dahil sa mga bagabag na ito, kung minsan nagtatanong sila kung nasaan yung kanilang pananampalataya. Bagamat mayroon sa atin na nagsasabi na tayo may pananampalataya, pero ang tanong, totoo nga ba na tayo may pananampalataya kapag tayo na po ay nasa oras ng ating mga kabagabagan sa buhay? Dahil ang pamagat po ng ating rabay ay walk by faith, not by sight. Ang ibig po niyang sabihin tayo daw po ay lumakad, mamuhay, at magpatuloy sa paglilingkod dahil sa pananampalataya. Hindi kung ano yung nakikita ng ating mga mata. At ito po ay mababasa sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 7. Alam po natin na ganito ang kwento ng ating talatang binasa. Pero ang katotohanan hindi natin naibubuhay ang talatang ito. Dahil madaling sabihin na tayo po'y may pananampalataya. Kapag ang kapatiran po natin ay may bagabag sa buhay, ang lagi nating sinasabi, kapatid ko, manampalataya ka sa Ama. Tama po yun, Pero kung ikaw na mismo ang nakakaranas ng bagabag, hindi po ganun kadali. Bagamat sinasabi natin na tayo may pananampalataya, pero sometimes hindi ganun ang nararamdaman natin. Dahil kung iba ang nakikita natin sa bagabag natin sa buhay, kung ang sangkot ay mga mahal natin sa buhay, asawa, mga anak, lalo na o mga apo, iba po yung kwento. Parang napakahirap banggitin na tayo ay magpapatuloy dahil sa pananampalataya, bagamat iba yung nakikita ng ating mga mata. Lalo na kapag dumarating ang punto na ang sangkot ay pananampalataya ng ating mga asawa, mga anak, at nagiging pasaway, iba yung kwento. Dahil pag iba yung sangkot, madali lang natin sabihin, madaling magpayo. Ayan. Pero sana, kung tayo po'y nagpapayo ng ganitong mga bagay na magtiwala sa pananampalataya, ibuhay din natin. Dahil napakahirap magpayo kung tayo ang sangkot at the end of the day, tayo ang makitaan na hindi pala natin na ibubuhay ang ating ibinabasang mga payo. Kaya talasasin natin ang kwento ng rabay. At nawa, may matutunan tayo doon sa kwento na may ibibigay ng rabay na magpatibay ng ating pananampalataya. Dahil alam natin ang kwento. Sa pagbabasa natin sa panahon ng ating pag-aaral sa mga patutuo at mga tinatawag nating propesiya, nakikita natin na nangyayari ito sa kapaligiran. Baka dumating yung ating hinihintay. Lalo na yung sinasabing, yung kabagabagan sa pananampalataya, mga kapatid ko, baka mahuli tayo sa kwento. Bagamat ito'y ipinangaral na sa atin, pero dahil sa bagabag na darating, lahat malimutan natin. Lahat, talikuran natin. Bakit? Dahil iba yung nakikita ng ating mga mata. Kaya talasasin po natin Now, sabi niya dito sa
Aklat ng pangalawang Korinto, chapter 4, verse 18, ito ang sabi niya. Aklat ng pangalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Ito ang sabi. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Now, paulit-ulit na natin itong narinig at nabasa. Pero parang hindi rumirehistro sa utak natin. Ang sinasabi dito ni Saulo ay, huwag nating bigyan ng diin at bigyan, ng ating buong pusong pag-iisip ang nararanasan natin ngayon pansamantala dito sa lupa. Alam natin ang kwento, lalo na ngayon, gera sa gitnang silangan, mataas ang presyo ng mga bilihin. Okay lang sana kung tumataas ang sahod. Pero more than that, kung minsan nagiging pasaway yung ating mga mahal sa buhay. Now, madaling sabihin na tayo may pananampalataya na po. Pero ang sinasabi ni Saulo huwag nating bigyan diin na maging dahilan na tayo po ay magulumihanan sa nakikita natin sa sanlibutan. Yung nakikita nating bagabag sa ating pamilya, abay kapatid ko, hindi ka na lumalakad sa pananampalataya, kundi lumalakad ka na kung ano nakikita mo. Hindi kung ano yung pinanampalatayanan mo. Magkaiba po yun Dahil sa ating pananampalataya, alam natin ng kwento, hindi tayo pababayaan o iiwanan ng ating amang nasa langit. Hanggat ginagawa natin ang ating makakaya bilang lingkod na paglingkuran sa Amang Yahweh. Yun ang ating pananampalataya. Pero pag dumarating yung bagabag, dumarating yung pasaway sa buhay, dumarating yung mga kakulangan sa pangangailangan, abay magkaiba ng kwento. Hindi na tayo yung may pananampalataya. Bakit? Iba yung nakikita ng ating mga mata. Tayo na ngayon ay lumalakad sa kung anong ating nakikita at hindi kung ano yung ating pananampalataya. Now, tandaan natin ang kwento na sinasabi sa aklat ng Hebrew. Now, dito sa Hebrew chapter 11, ganito yung pinakasimpleng eksplanasyon o pagpapaliwanag ng salitang pananampalataya. Ito po ang sabi niya, Hebrew chapter 11, verse 1. Ito ang sabi. Hebrew 11, verse 1, sabi niya, ngayon, sabi niya, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ito ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Now, anong hinihintay natin? Dalawa lang po yung hinihintay natin. Ang pagdating ng ating rabay o pagpikit ng ating mga mata. Hindi po natin hinihintay na graduate sa kolehiyo ang ating mga anak. Hindi po natin hinihintay na tayo po ay magkakaapo. Hindi po natin hinihintay na ang ating mga anak ay umasenso sa buhay. Dahil ang mga bagay na nakikita ng mga mata, tandaan po natin, ay lumilipas. Hindi ito yung hinihintay natin. Ang hinihintay natin kung darating ang panahon ng lahat ng pagpapagal natin dito sa lupa, ay ang magiging kabayaran ay ang buhay na walang hanggan. Yun ang hinihintay natin. Pero habang hinihintay natin yun, anong sabi ng Apostol Saulo dito sa kanyang sulat? Hinihintay natin ng may kapanatagan, may kapayapaan sa puso. Na ano man yung nakikita natin sa ating kapaligiran, pasaway man yung ating mga asawa, pasaway yung ating mga anak, hindi po tayo nagugulumihanan. Panatag po tayo. Bakit? Tandaan po natin ang kwento. Ang ating rabay, ang siyang nagbigay at tatapos ng ating mga pananampalataya. Manampalataya tayo doon. Ano po? Tandaan po ninyo, balikan ninyo ang kwento ng ang rabay dito sa lupa. Sa isang kisap mata kung gusto ng rabay. Lahat ng mga may kapansanan, lahat ng mga may sakit, gagaling sa isang kisap mata. Pero ginawa po ba ng rabay yaon? Hindi po. For whatever reason siyang nakakaalam. Ano po? Now, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pananampalataya, kung gugustuhin po niya,
Kung gugustuhin po niya, pwede niyang palitan ang kaisipan ng buong sangkalibutan. Ano po, sa isang pisik mata, ay sasambahin siya at paglilingkuran. Pero hindi niya ginawa. For whatever reason, siyang nakakaalam. Pero alam natin, ano po, na ang gusto ng ama at ng rabay ay ibigay niya sa atin ang kanyang buhay na walang hanggan. At napakapalad natin bakit tayo ay binigyan niya ng pangunawa kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay natin ito sa ating mga asawa, ibinigay natin ito sa ating mga anak at mga apo. At the end of the day, kung hindi ito mananatili sa kanila, hindi nyo sagutin sa sarili ninyo. Dahil kung gugustuhin ng rabay, mangyayari. Dahil namatay din ang rabay para sa kanila. Ito ang pananampalataya. Na sinasabi natin, ang pananampalataya ay ang paghihintay sa isang bagay na hindi nakikita pero may kapanatagan. Ano po? Sino bang nakakaalam pagkamatay natin kung anong magiging buhay ng ating mga maiiwanan? Alam nyo, kung mayroon akong natutunan sa ating Elder Sirio, alam niyo po, every time na nung buhay pa po siya, nandiyan ang asawa ko na magpapatunay. Ano po, pag nagkakausap po kami, ang lagi po namin pinag-uusapan, ang pananampalataya. At ang lagi kong tinatanong, kumusta po ang inyong pamilya? Kumusta po ang inyong mga anak, Uncle Sergio? Ang lagi po niyang sinasabi, Pastor, naimulat ko na sa mga anak ko ang ating pananampalataya. Mayroon na silang sariling kapusuan. Ang magagawa ko na lamang, Pastor, sabi niya, ay ipagdasal sila. That's it. Yun ang lagi niyang sinasabi. Ano po? Nung panahon na yun, nawawala. Sa pananampalataya, ang kanyang mga anak, dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ano po? Yan, patutuo natin yan. Ano po? Si Manong Jong, si Manong Carlito, si Samuel, si Ate Carol, si Ate Marilis na magpapatunay. Ano po? Pero makikita natin ngayon, nasa aktibong pananampalataya ang kanyang mga anak. Bakit? Dahil nanampalataya si Uncle Sirio na at the end of the day, kung totoo yung sinabi ng mangyawi sa kanya, na kapag itinuro natin sa ating mga anak ang dapat nilang lakaran sa kanilang kabataan, tumandaman po sila. Hindi nila malilimutan kung nasa puso talaga nila si Amang Yahweh. Maaaring sa pansamantala malilimutan nila. Maaaring sa pansamantala, ano po? Ay magiging busy sila. Pero at the end of the day, ang magagawa lang natin mga magulang ngayon, ipagdasal sila. Hindi ang tatanan nyo palagi. Ang laging sinasabi ng rabay, kapag tayo pa nag-aalala, may magagawa pa ba tayo? Ikumpara na lang natin yung aming bunso. Yung bunso po namin, nasa yung Orleans. Pag magpapaalam po yan, nalalabas sa gabi, ang mangyayari, siyempre, mag-aalala kaming mag-asawa. Pero sa pag-aalala namin, matutulungan ba namin ang aming mga anak? Yung aming panganay, nasa Oregon. Yung aming pangalawa, nasa Texas. Pag makailangan ba sila ng tulong, makakatakbo ba kami para sila'y tulungan? Hindi po. Anong magagawa namin? Ipagdasal sila. Bakit? Dahil kami ay lumalakad sa pananampalataya na umaasa kami na hindi sila iiwanan, hindi sila kalilimutan, at hindi sila pababayaan ng Ama. Ganito po dapat ang buhay ng isang tunay na nananampalataya na lumalakad ng may pananampalataya at hindi sa nakikita. We walk by faith, not by sight. Dahil kung ang ating pamumuhay, kung ano nakikita ng ating mga mata, mga kapatid ko, baka hindi na tayo makatulog sa kakaisip. Ano po? Sa mga problema na nakikita ng ating mga mata. Lahat tayo may bagabag. Totoo yan. Pero paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Manampalataya, doon sa nagbigay ng pananampalataya. Ang pagkakaiba natin sa mga hindi nananampalataya, wala silang mapupuntahan.
Wala silang pagsasabihan ng kanilang mga bagabag. Dahil ang kanilang buhay ay ibinubuhay nila kung ano yung kanilang nakikita. Nagdidesisyon sila kung ano ang kanilang nakikita, nararamdaman. Tayo hindi. Meron tayong Ama na nasa langit na tumitingin sa atin at yung pananampalatayang ibinigay ng ating rabay sa gabay ng banal na Espiritu, kaya nabubuhay tayo. Sana ng payapa. Ano po? Now, balikan natin ang kwento dito sa aklat sa Genesis. Ito ang kwento ng isang tunay na nananampalataya. Genesis chapter 12. Simulan natin sa verse 1. Now, kung kayo ay laging kasama ng women's ministry, maaring kilala nyo kung kaninong kwento ang chapter 12 ng Genesis, ano? Ha? Tama kayo, si Abraham. Ha? Sabi dito sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Sinabi nga ni Amang Yahweh kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Now, anong nire-require kay Abraham? Iwanan niya ang kanyang lupa na mamanahin niya sa kanyang mga magulang. Iiwanan niya ang kanyang mga pinanggalingang, pinaglakihan, mga kamag-anak, mga kakilala, lahat ng mga ari-arian niya. Lahat ng mamanahin din niya, iiwanan niya. Now, tanong, gagawin kay Abraham. Pero kung gagawin ni Abraham, ano ang pangako? Verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Now, nang sinabi po ito kay Abram, siya po ay 75 years old. Walang anak. At ang kanyang asawang si Sarah, baog at matanda na, 65 years old. Kung nakikita ng mata, walang pag-asa magkaanak si Sarah. Walang pag-asa, bakit 65 years old? Hindi na dinadatnan ng dalaw. Ano po? Hindi na dinadatnan. Imposible na mangyari ang bagay na ito, pero may nire-require si Amang Yahweh. Ibibigay ko ito sa iyo, sabi ng Amang Yahweh, kung gagawin mo naman ito. Now, nang tayo po ay pinili sa pananampalataya, hindi ba tayo din ay nire-require ng Ama na gawin ang kanyang kalooban? At kung gagawin natin ang kanyang kalooban at mga kautusan, ano ang kapalit ng paggawa ng kanyang kautusan? Sabi niya, hindi kita pababayaan at iiwanan man. Ang sinabi pa, hindi ko pa nakita ng isang matuwid ay nangailangan. At hindi ko rin nakita, sabi ng sulat, na ang kanyang mga anak ay mamamalimos ng tinapay. You see? Yun ay pangako doon sa mga magulang na tutupad sa kautusan at mga salita ni Amang Yahweh, pagpapala. Now, kapatid ko, pag ginawa mo ito bilang magulang, tinuruan mo ang iyong mga anak, tinuruan mo ang iyong mga apo, mag-aalala ka ba na at the end of the day, mawawala sila? Abay, kapatid ko, hindi na yan pananampalataya. Natatakot ka ngayon. Ano po? Na makalimutan ng mga anak mo ang mga ibinigay mo sa kanilang aral. Abay, mga kapatid ko, kung ganoon ang inisip ni Abraham, abay, siguro hindi nabuhay sa Abraham ng payapa. Ano po? Tignan natin ang kwento. Dahil tayo ay pinapangaralan ng rabay na tayo ay lumakad sa buhay na ito ng may pananampalataya, hindi sa nakikita ng ating mga mata. Ano po? Anong nangyari kay Abraham? Ginawa ba niya ang pinapagawa ng Amang Yahweh? Yes. Iniwanan niya lahat doon sa pinanggalingan niyang lupain. At pumunta siya sa lugar na hindi niya naapakan kahit kailan. At dahil sa pagtitiwala ni Abraham, pinalitan ng kanyang pangalan sa Abram at ginawang Abraham dahil siya ay magiging ama ng mga bansa. At si Sarai tinawag na Sarai dahil si Sarai naman ang naging ina ng maraming mga bansa. At sa lahi ni Abraham, nagmula ang lahi ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pagpapala.
Nagtiwala si Abraham doon sa tinig na narinig niya sa pagkapili sa kanya. At ito'y ibinilang na katwiran kay Abraham na siyang tinatawag nating ama ng ating pananampalataya. Ano po? Kailan nangyari ang katuparan ng pangako ni Amang Yahweh kay Abraham na siya magiging ama? After 25 years old. After 25 years, should I say, not 25 years old. After 25 years. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? May mga pagkakataon na yung mga hinihingi natin para katunayan ng ating pananampalataya, it takes time. Bigyan natin ng panahon. Ano po? Ha? Bigyan natin ng panahon ang ating sarili now. Hindi natin bibigyan ng panahon si Amang Yahweh. Dahil alam niya Amang Yahweh kung kailan niya ibibigay ang pagpapala sa atin. Bigyan natin ng panahon ng ating sarili. Baka may hinihintay si Amang Yahweh sa atin na babaguhin sa ating kapusuan. Babaguhin sa ating pag-uugali. Babaguhin sa ating akma ng buhay. Tayong hinihintay ng Ama. Hindi siya hinihintay natin. Tayong hinihintay ng Ama na baguhin ang mga bagay na dapat baguhin. Dahil ang pagpapala ng Ama nung panahon ni Abraham, nakatadhana. Hinintay lang niya na magtiwala sa Abraham kung kailan niya gagawin ang pinangako sa kanya. Ano po? Ganon din sa atin mga kapatid. Ano man yung ipinangako sa atin ng Ama, ibibigay niya sa atin sa tamang panahon ng ating buhay. Tayo po'y lumakad sana ng may pagpapalang pananampalataya at hindi sa nakikita ng ating mga mata. Kaya sabi niya dito sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 24. Ito po ang sabi dito sa aklat ng mga taga-Roma. Taga-Roma, chapter 8, verse 24. Roma chapter 8, verse 24. Sabi niya rito sa Roma chapter 8, verse 24 and 25, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Now, bakit daw tayo iniligtas? Dahil sa pag-asa. Now, at the end of the day, now, sino ba sa atin, alam niyo, sa ating kapusuan, marami tayong mga iniisip. Hindi tayo karapat-dapat. Ha? Sa pagpapalang buhay na walang hanggan. Hindi tayo, walang tao ang karapat-dapat. Wala. Nakalagay sa kanyang sulat ni Apostol Saulo, lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Ama. E anong ginawa ng ating Ama para umabot ang tao sa kanyang level? Anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang ang kanyang banal na espiritu para tulungan tayo sa pang-araw-araw na buhay, para maabot natin ang kasukatan ng ating pananampalataya sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yun ang ating pag-asa. Na bagamat itong kaisipan natin may mga iniisip na mga masasama, itong mga kamay natin gustong gumawa ng mga hindi dapat niyang gawin, ang mga paa natin gustong pumunta sa mga bagay na hindi dapat nating puntahan, pero umaasa tayo na sa gabay ng banal na espiritu, hindi natin sasawatahin ang kanyang pagbibigay ng payo sa atin. Kaya kung minsan napapansin ninyo, yung sinabi kanina ni Sister Teresa, dahil anong sabi niya, pwede kang magalit pero wag sanang lilipasan ng araw ang pagod mo, ang galit mo. Nagalit siya at alam niya, hindi dapat mangyari. Dahil nawalan siya ng tinatawag na pagpapasensya. Pero sinong nagpaalala sa kanya? Yung kanyang mga apo. Now, sino ang nagsabi sa mga apo niya para sabihin ng mga salitang yun? Hindi yun maiisip ng isang bata. Sa gabay ng banal na espiritu, ganito dapat tayo mamuhay araw-araw na at the end of the day, hindi magpapabayang Ama sa atin. Bakit? Binili niya tayo ng dugo ng kanyang bugtong na anak. Bakit niya ano sabi niya sa Ezekiel? Hindi kaluguran sa Ama na makita ang isang tao na mamatay dahil sa kanyang kasalanan. Hindi po niya kaluguran. Hindi po niya kaluguran. Kaya magtiwala tayo. Ano po? Kaya sabi niya dito sa verse 25, dagdag natin, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita,
kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Ilan sa atin ang mahabang pasensya? Marami sa atin, halos walang pasensya. Kung meron man sa atin, maigsi ang pasensya. Alam ninyo, kung tayong lahat ay magkakaroon ng mahabang pasensya, marami, ano po? Ang maaakay natin na manampalataya. Bakit? Nakikita niya ito sa buhay natin. Pero kulang tayo sa pasensya. Agad-agad tayo kung minsan nagagalit. Aminin natin o hindi. Sa nakikita ng ating mga mata, nagagalit tayo agad-agad. Nagre-react tayo hindi sa pananampalataya. Kung bakit tayo nagre-react? Sa emosyon. Ang nakikita ng ating mga mata at nararamdaman ng ating mga emosyon, yun ang ating binibigyan ng diin. Hindi tayo nagdedesisyon dahil sa pananampalataya. Gumagawa tayo kung minsan dahil sa ano? Dahil sa nakikita ng ating mga mata. Kung anong narinig ng ating mga tainga, ay naku, lalo na pag nakarinig tayo ng mga salitang hindi dapat nating marinig, anong lumalabas? Desisyon para palitan yung ating narinig. Kumbaga, may kapalit yung narinig natin. Hindi na ito pananampalataya. Tayo na mismo ang nagsasalita at tayo ay nagdidesisyon hindi sa pananampalataya, kundi dahil sa nakikita ng ating mga mata. Ano po? Huwag naman sana. Ano po? Sumunod na kwento. Aklat ng numero. Aklat ng bilang. Ayan. Bilang chapter 13. Kung kayo ay nasa women's ministry, alam niyo dapat ito, ano? Pero ito, kung maalala ito ng mga nasa women's ministry. Now, dito sa Numbers chapter 13 o aklat ng mga bilang, ito yung kwento nung panahon na ang mga Israelita ay pumunta sa Kanaan at inutusan sila ni Amang Yahweh na tiktikan yung lupain. Ano po? At inutusan dito ni Moses yung 12 lipi ng bayang Israel sa kanilang pamunuan. Kasama dito si Josue at si Caleb. Ano po? Now, ang kwento, ito yung kwento, verse 1. Ito ang sabi sa verse 1. Sabi dito, at sinalita ni Amang Yahweh kay Moses na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniknik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipe sa kanila. Now, anong sinabi po ni Amang Yahweh? Mamili ka, Moses, ng titiktik sa Kanaan. Tama po. Pero maliban po doon, may sinabi si Amang Yahweh. Ano po? Ano pong sabi niya? Titiktikan nila ang lupain na ano? Na ano? Na aking ibibigay sa kanila. Now, hindi po niya sinabi, ano po, natiktikan nyo lang. Ang sinabi niya, titiktikan nila yung lupain na ibibigay ni Amang Yahweh sa kanila. It is written na mapapasa kanila yung lupa. Ano po? At ito'y ibinigay na salita ni Amang Yahweh kay Moses. At probably ibinigay ni Moses na salita sa mga Israelita bago siya namili ng 12 tiktik para pupunta sa bayang Kanaan. Now, sa mga nakabasa ng kwento, anong nangyari? Ano po? Nang bumalik yung mga nagkwento o yung mga naniknik, anong nangyari? Nagkaroon po ng pagtatalo. Yung 10, nagsabi, hindi nila maaangkin ang lupa dahil gahigante ang mga nakatira doon. Ang magiging katulad nila ay ano? Sila'y parang mga kuto. Sila'y parang mga, anong tawag dito? Ang mga nakita nila ay mga higante at sila ay parang, anong tawag dito? Parang mga langgam. Ayan.
Balang, ang right word, balang, verse 33. Ang tingin ng mga 10, sila po'y mga balang na ang kanilang mga nakitang magiging kalaban po nila ay mga higante. Now, nasaan yung ito yung sinasabi natin, walk by faith and not by sight. 10 kontra 2. Nagtalo-talo sila. Dahil sa pagtatalong ito, naghimagsik ang bayang Israel. Ang sasabihin nila, mas ginusto pa na sana namin, sabi niya, na mamatay kami sa Ehipto kaysa mamatay kami dito sa ilang. Yun ang sinabi ng 10. Kasama ng kanilang mga kaanib. Pero si Josue at si Caleb sinabi, puntahan natin dahil magagapi natin sila. Well, it's true na magagapi nila. Bakit? Balikan natin yung verse 2. Anong sabi ni Mang Yahweh? Titiktikan nila yung lupa na ibibigay ko sa kanila. Now, asan doon yung pananampalataya? Walk by faith, not by sight. Pero yung 10, kung anong nakita ng kanilang mga mata, doon sila nagdesisyon. Natakot sila dahil nakukutaan yung Kanaan. Malalaki yung mga tao, parang higanti ang tingin. Sanay sa pakikidigma. Ang mga Israelita, parang mga balang. Hindi pa nasubukang makapagdigma. Kaya nung sabi nila, namatay na sana kami sa Ehipto kaysa mamatay kami dito sa ilang. Alam nyo kung minsan sa takot natin, may mga lumalabas sa bibig natin na hindi dapat lumabas. Sa galit natin. Ayan. Tabi-tabi po kung maapakan ko yung mga paa. Sa galit natin, lumalabas yung mga salitang hindi dapat lumalabas sa mga bibig natin. Alam po ninyo, kung anong sinabi ng mga Israelita, na sinabi nilang namatay na sana kami sa Ehipto kaysa dito sa ilang. Namatay sila sa ilang. Bakit? Ibinigay ni Amang Yahweh yung mga sinalita ng kanilang mga salita. Ng kanilang mga bibig. Mga kapatid ko, kapag kayo ay galit, o pag kayo ay nasa bagabag, huwag kayong magdidesisyon agad-agad. Huminahon kayo. Huminga kayo ng malalim. Magbilang kayo ng 10. Ayan. Magbilang kayo ng 10. Huwag kayong magsasalita o magdedesisyon sa galit na may lumabas sa bibig ninyo. Hindi nyo na mababawi. Ano po? At kung minsan yung lumalabas sa ating bibig, yun ang ninanasa ng ating puso. Bakit? Kung ano ang nasa puso, siyang lumalabas sa bibig. Ano po? Ito pa ba ay lumalakad ng pananampalataya? Hindi na po. Ito na po'y paglakad kung ano yung nakikita. Wala na yung walk by faith, not by sight. Ito, the walk by sight, not by faith. Now, imagine ninyo, nakita nila kung paano nahati ang dagat na pula. Dumaan sila sa tuyong lupa. Nakita nila kung paano may haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag sa gabi at haliging lupa para hindi sila, haliging ulap para hindi po sila maano sa init ng araw. And yet, hindi po sila nagtiwala. Even after na narinig nila na sinabi ni Moses, dahil sinabi ni Amang Yahweh, ibibigay ko sa kanila ang lupang Kanaan. Ando doon yung walang pagtitiwala. Yung katigasan ng ulo. Yung kakulangan sa pagtitiwala. Kaya kung tayo man po'y nababagabag, isa lamang pong ibig sabihin nun, kulang tayo ng pagtitiwala. Kulang tayo ng pagtitiwala. Kung tayo natatakot, kulang tayo sa pagtitiwala. Tandaan niyo ang kwento. Kung kayo ay natatakot na mawala ang inyong mga mahal sa buhay, hindi ba dapat na mag-alala si Amang Yahweh dahil namatay ang kanyang bugtong na anak para sa kanila? Yun ang tandaan natin. Kung mauunawaan natin ang kwento. Alam nyo, ako'y nakapanood ng pelikula ni Mother Teresa. Yung tinawag na Mother Teresa ng Calcutta, India. Alam nyo, bagamat siya po ay sinasabi nating tinatawag na Mother Teresa ng Roman Catholic Church. Ang nakita ko sa kanya na pwedeng pamarisan yung kanyang tatag ng pananampalataya.
Marami po siyang ipinatayong mga magagandang bagay pero wala siya ni kusing na pag-aari. Ang lagi niyang sinasabi, yung nasa itaas ang magbibigay kung gugustuhin niya. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kaya pag may dumating na pondo at nagawa yung proyekto niya, kagustuhan ng lumikha, sabi niya. Pero pag hindi nangyari, ay ito hindi niya kagustuhan. Move on. Mag-iisip siya uli ng ibang mga proyekto. Ganun dapat ang ating pananampalataya. Dahil kung gugustuhin ng Ama, kahit na ayaw natin, mangyayari. At maski anong gawin natin kung hindi aayunan ng Ama, may mga kapatid ko, itaga mo sa bato. Gawin mo mang araw ang linggo. Gawin mo mang araw. Gawin mo mang araw ang gabi at gawin mo mang gabi ang araw. Tiko na natin Ilocano. Ay, oray no. Pagtugkal mo, titumong mo, kan amin nga sikom. Nung madi kayatan tinamarso, madi maaramid. Totoo po yun. Kung hindi na naisin ng Ama na mangyayari, abay kapatid ko hindi mangyayari. Ano po? Pagtitiwala. Anong nangyari? Kaya, yung nangyari sa kwento ng aklat ng bilang, ito na po ay hindi lakad ng pananampalatay, kundi lakad ng pagtitiwala sa kung anong kanilang nakita. At the end of the day, ano pong nangyari? Naghimagsik ang bayang Israel at nagalit si Amang Yahweh sa kanila. Ano po? Sumunod na kwento. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 37, verse 5. Aklat ng Mga Awit, 37 verse 5. Awit, 37 verse 5, sabi niya, ihabilin mo ang iyong lakad kay Amang Yahweh. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Ihabilin mo. Sabihin mo kay Amang Yahweh ang gagawin mo. Sabihin mo. Magtiwala ka sa Kanya. Kung ito'y kagustuhan niya, abay kapatid ko, mangyayari. Alam niyo, itong palagi kong ina-advise sa aking kapatid na si Romano. Po, lahat ng gagawin niya, sabihin mo kaya mangyayari. Kung mangyayari, gagawin niya, kagustuhan niya. Kung hindi, abay kapatid ko, huwag mong ipilit. Dahil at the end of the day, makakasama sa iyo. Ganon din po ang advice ko sa inyo mga kapatid. Sabihin niyo kay Amang Yahweh lahat ng mga naisin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, gawin ninyo. At the end of the day, turuan naman ninyo. Sabihin nyo sa kanila mga dapat nilang gawin. And at the end of the day, at nagawa na natin ang ating magagawa, hayaan natin ang Ama. Hayaan natin ang Ama. Hindi ipinipilit. Ang pangunawa sa Ama, hindi po. Dahil alam natin ang kwento, kung hindi na naisin ng Ama, abay hindi sila makakalapit sa ating Amang Yahweh. Kahit na anong gusto natin dahil ganito rin ang mga pangarap ng mga naunang magulang sa atin nung panahon ng mga nauna sa atin. Yung mga nanampalatayang katulad natin, yung mga nauna sa mga pastors natin. Sina Elder Benz, yung mga naunang mga pastors. Ganun ang mga pangarap nila sa kanilang mga buhay para sa kanilang mga anak. Pero sa mga kilala nating mga pastors, meron pang nakatayong nasa pananampalataya, abay baka hindi na natin maunawaan kung bakit marami sa kanilang nangawala. Ano po? Kahit na anong turo ang gawin natin, mga kapatid ko, at the end of the day, silang, sabi nga, lagi natin sinasabi, work for your own salvation with fear and trembling. Gayahin natin sa Lolo Sergio. Sabi niya, alam na nila, pastor, kung ano ang tama at mali. Naituro na naming mag-asawa, naituro na namin ni Auntie Mo mga dapat nilang gawin. Ang magagawa ko na lamang, sabi ni Elder Sergio, ipanalangin ko sila. That is true. Ano po? That is true. The end of the day, huwag kayo makikipag-away sa inyong mga anak. Ano po? Manatili kayong mga magulang na may pagpapakumbabang loob at makikita ito ng inyong mga anak. Kung naturuan kung sila po'y naturuan talaga sa mga salita ni Amang Yahweh, at the end of the day, magbabalik loob yung mga yan. Magbabalik loob yung mga yan. Bakit umaasa tayo saan? Sa sinulat sa Biblia, nung sabi niya, turuan natin ang ating mga anak sa kanilang kabataan, kaya upang hanggang sa kanilang paglaki, hindi nila ito malilimutan. Yun ang ating pag-aralan.
Manampalataya tayo doon. At ibigay natin kay Amang Yahweh yung pag-aalala sa ating mga anak at mga apo. Ano po? Kaya sabi dito sa Ruth chapter 2 verse 12, Ruth, bakit nasama si Ruth dito? Ito ang dahilan. May sinabi dito sa aklat ni Ruth na gusto nating maunawaan. Ruth chapter 2 verse 12. Ito. Ruth chapter 2 verse 12. Gantihan nawa ni Amang Yahweh ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ni Amang Yahweh ang Ama ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyang iyong kakanlungan. Anong sabi niya? Gantihan nawa ng Ama ang iyong gawa. Kung tayo po'y nagtitiwala kay Amang Yahweh, true and true, gagantihan niya po yun. Pero kung tayo po ay bareng-bareng sa Ilocano, kung minsan nagtitiwala, kung minsan hindi, mas marami yung takot natin, baka hindi ito gawin ng Amang Yahweh, baka ito'y mangyari sa aming mga anak, baka ito'y mangyari sa aming mga apo, may mga kapatid ko. Huwag kayong magsasalita ng mga bagay na negatibo at the end of the day. May kilala ako na lagi kong sinasabi, darling, huwag kang magsasalita ng hindi ka bago lumabas sa bibig. Ganon din sa inyo, huwag kayong magsasalita ng negatibo. Anong sabi niya? Gagantihan ni Amang Yahweh ang ating mga gawa at bibigyang lubos ng gantimpala. Bakit? Sa ilalim niya ang iyong kakanlungan. Bakit? Dahil nagtitiwala ka kay Amang Yahweh. Itong nangyari kay Ruth. Kay Ruth niya ito sinasabi. Ito'y salita ni Boaz nang makita niya kung gaano kabuti si Ruth. Ano po? Ganon din sana tayo mga kapatid ko. Dahil ang kinakanlungan natin nasa taas. Nakikita niya lahat ng mga bagay. At alam niyang mas makakabuti sa atin. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya, dapat po tayo. Masarap ang tulog natin sa gabi. Paggising natin sa umaga, nakangiti po tayo. Hanggang sa maghapon. Bakit? Alam natin na yung nasa taas ang gumagabay sa atin. Alam niyo kung pwede nating ibuhay ang ganong pananampalataya araw-araw, abay mga kapatid ko, napakagaan ng buhay. Napakagaan ng lahat ng ating mga makakasalamuha. Ano po? Hindi kukunot yung ating mga noo, hindi tataas yung ating mga boses. Bakit? Lagi nating iniisip, si Amang Yahweh, ang nakakakita ng lahat. Ano po? Sunod na kwento, aklat ng Mateo, chapter 4, verse 18. Dagdag na kwento. Now, again, maalala kaya ito ng Owens Ministry, chapter 4, verse 18. Ano bang chapter 4? Panahon na ito ng rabay, Ito yung kwento ng tinawag ni Rabbi Yeshua, ang magkapatid na si Simon saka si Andrew, o si Andres. Now, tingnan natin kung paano sila tinawag. Matthew chapter 4, verse 18. Ito ang sabi. At sa paglalakad ng rabay sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niyang dalawang magkapatid. Now, sino? Si Simon, na tinatawag na Pedro, tinawag po niyang Pedro at the end. At si Andres, na kanyang kapatid, na ihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Anong sinabi ng rabay sa kanila? At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Anong ginawa ni Pedro? At saka ni Andres? Verse 20, pagdakay, iniwan nilang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Iniwan nila yung kanilang lambat. Meaning, they don't care doon sa kanilang pangingisda. Now, para sabihin ko sa inyo, may asawa dito si Pedro. May asawa si Pedro dito dahil meron siyang biyanan ayon sa kwento. Pero hindi inisip ni Pedro kung ano magiging buhay nila sa pagsunod niya sa rabay. Umaasa siya dahil pinatunayan ng rabay dito na siya nga yung hinihintay nilang Misaya. Napatunayan dito ni Pedro. Dahil hindi susunod si Pedro sa si Andres kung hindi lang napatunayan na siya nga yung hinihintay nilang Misaya. Pinatunayan ng rabay, gumawa siya ng himala kay Pedro. Gumawa siya ng himala kay Andres, I'm sure. Dahil hindi sila susunod kung hindi sila nakakita ng himala. Nakakita sila ng himala. At pinatunayan ng rabay na siya nga ang hinihintay nilang Misaya.
At dahil doon nanampalataya sila. Kaya nang tinawag sila ng rabay nung ginawa nila, iniwanan nila ang kanilang mga ginagawa. Ni hindi ininda ni Pedro. Ni hindi niya inisip, anong gagawin ko sa asawa ko? Baka magalit yung asawa ko. Anong ipapakain ko sa asawa ko kung sasama ko sa kanya? Hindi niya inisip yun. Bagamat hindi natin alam yung buong kwento, pero nakikita natin. Bakit iniwanan ni Pedro at ni Andres ang kanilang ginagawa? Dahil sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya. Now, alam niyo po ba, at the end of the day, may nabasa akong kwento. Nagkaanak si Pedro at namatay yung asawa niya sa panganganak. At ang nagalaga sa anak niya, yung kanyang biyanan. Nagpatuloy si Pedro sa pangangasaba at pagsunod sa ating rabay. Now, anong buhay itong ginawa ni Pedro? Ito po yung sinasabi ng walk by faith, not by sight. Now, ilan kaya sa atin ang may ganitong pananampalataya? No wonder, si Pedro ay ginawang pangulong disipulo ng rabay. Bakit nakita ng rabay kung ano ang pananampalataya ni Pedro? Kaya nung maalala niyo, malapit nang umakyat sa kalangitan ng ating rabay, matapos po siyang mabuhay na maguli, tinawag po niya si Pedro. Sabi niya, mahal mo ba ako? Yes, Rabay, mahal kita. Alagaan mo ang aking tupa. Tinanong siya uli ng Rabay, Pedro, mahal mo ba ako? Yes, Rabay, sabi niya, pakainin mo ang aking tupa. Pangatlong tanong, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya, Rabay, alam mo ang lahat. Alam mong mahal kita. Sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Kay Pedro ibinigay ang panguluhan ng kanyang mga lingkod. Bakit? Dahil pinatunayan naman ni Pedro na he can walk by faith, not by sight. Now, ilan kaya sa atin ang tutulad kay Pedro at kay Andres? Sumunod na kwento, verse 21. Dagdag pa, verse 21. At paglakad sa dako roon ay nakita niyang dalawang magkapatid. Ayan, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Yohanan sa daong nakasama ni Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuma sa kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. Tinawag niya uli. Sino? Yung magkapatid na si John saka si James. Santiago, James. At anong ginawa ng magkapatid? At iniwan nila ang kanilang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Again, they walk by faith, not by sight. Bakit? Alam nila na ang rabay ay walang pag-aari. Hindi sila yayaman sa material na bagay. Wala silang kinabukasan sa material. Ano po? Pero mas ginusto nila na sundan ng rabay. Wala po silang mga naging pag-aari. Kung babasahin niyo ang kwento ng 12 apostoles, makikita niyo sa YouTube. Lahat po sila ay mga naging walang pag-aari. Maliban kay Pedro, ano po? Na may asawa. Lahat po, iniwan nila ang kanilang mga pag-aari sa pagsunod sa rabay. Yun ang walk by faith. Now, alam natin na kapag iniwanan natin ang lahat ng ating mga hindi ko sinasabing iwanan ninyo. Pag sinabing iniwan, mas ipinangunan nila ang kanilang paglilingkod sa rabay kaysa yung mga mahal nila sa buhay. Yun ang sinasabi ko. Baka ma-quote-in-quote ako sa inyo dahil iba yung magiging pangunawa nyo. Huwag naman sana. Huwag niyong iiwanan ng mga pamilya ninyo. Ang sinasabi ko, gabayan ninyo yung mga mahal sa buhay, pero masigit ninyong ipagpatuloy ang inyong pananampalataya. Yun ang aking payo. Hallelujah. Sumunod na kwento. Salmo chapter 5 verse 11. Ito ang sabi sa Salmo, aklat ng mga awit. Salmo chapter 5 verse 11, ito pa ang dagdag. Salmo 5:11. Ngunit iyong pagalaki ng lahat na nagsisipagkanlong sa iyo. Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggalang sila. Magalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan. Now, kanino sinasabi ang mga ito? Ibinibigay ito sa mga nananampalataya sa ating Ama na sila'y hindi pababayaan ng ating Amang nasa langit.
Magagalak sila. Sabi niya, pagalakin mo ang lahat nagsisipakanlong sa iyo. Lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, sabi niya, Amang Yahweh, pagalakin mo sila. Huwag mo silang paiyakin. Sabi niya, pagalakin mo. Pagalakin mo sila, sabi niya. Pahiyawin mo sila ng kagalakan magpakailanman, sabi niya. Dahil ipinagsasanggalang mo sila. Ang sabi niya, ipagsasanggalang mo sila. So nananampalataya tayo. Ano po? Na hindi tayo pababayaan ng Ama. Ano po? Hindi tayo pababayaan ng Ama. Ha? Kaya sabi niya dito sa Hebrew, tingnan natin yung sinasabi niyang uri ng pananampalataya meron tayo. Hebrew, binasa ko kanina yung chapter at verse 1, ano po? Ha? Eto. Hebrew chapter 11. Ayan. Verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Ama ay dapat sumampalatayang may Ama at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya nagsisihanap ng buong sikap. Anong sabi po niya? Walang magbibigay galak. Walang tao ang makapagbibigay galak sa ating Amang Yahweh kung walang pananampalataya. Now, bakit? Bakit tayo hindi makapagbibigay galak kung wala tayong pananampalataya? Una, hindi natin nakikita si Amang Yahweh. Hindi natin siya nakakausap. Ang tangila nating patunay ay sa mga kasulatan sa Biblia. Pero ito'y husto na sa mga tunay na nananampalataya. Husto na sa mga nananampalataya yung mga nararamdaman nila sa buhay. Yung pagliligtas sa kanila sa araw-araw, narinig natin ang patotoo ni Nanay Delia kanina. Ano po? Sa mga maliliit na bagay na ganito, na sa tingin natin ay mga maliliit na bagay, pero malaking tulong ito sa atin para magtumibay ang ating pananampalataya. At dahil sa ating mga patotoo, magtutumibay din ang ating mga kapatiran na may mga bagabag sa buhay. Ano po? Kaya kung sila humihingi ng tulong, umaasa sila na may tutulong sa kanila. Bakit? Hindi nila makikita na malalaglag mula sa langit ang kanilang mga hinihingi. Hindi nila yun makikita. Pero umaasa sila na may tutulong sa kanila. Bakit? Alam natin na nasusulat. Aklat ng Galatians chapter 6. Ano po? Galatians chapter 6 verse 2. Ito ang sinasabi. Galatians chapter 6 verse 2. Ito. Kung bakit tayo may pag-asa na tutulong ang Ama sa atin. Bakit? Dahil sa mga tunay na nananampalataya, ganito ang kanilang pag-asa din. Galatians chapter 6 verse 2, sabi niya, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ng kautusan ng Mesyas. Sa mga nananampalataya, ito ang kanilang pag-asa. Na mayroon at mayroong tutulong sila sa oras ng kanilang kapagabagan. Sino magpapadala ng tulong? Yung sinasampalatayanan nila. Yun ang kanilang pag-asa. Mayroon at mayroong darating tulong na nakikita ng Ama kung talagang kailangan nila. Magpapadala siya ng tulong. Yun ang pag-asa natin. Sa mga kapatiran natin na may mga bagabag, alam ko na ang pag-asa lang nila ay nasa taas. At umaasa doon sa itaas na magbibigay siya ng tulong. Yes! Dahil we walk by faith. Not by sight. Ano po? We walk by faith, not by sight. Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 3, ito ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 3. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Elohim at Ama ng ating Rabbi Yeshua Misaya, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Alam po ninyo, ano man yung mga bagabag natin sa buhay, ano man yung mga anik-anik natin na mga suliranin, pasaway ang ating mga asawa, pasaway ang ating mga anak, pasaway ang ating mga apo, problema dito, problema doon. Pero kung tayo po'y nananampalataya,
At the end of the day, ang laging sinasabi ng inang ko yan, ng aking inang, alam ninyo kung anong hirap na naranasan namin nung maliliit kami. Andiyan ang aking inang na magpapatunay. Pero ang lagi po niyang sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Totoo po yun. Kung ang inang ko noong panahon niya, hindi gumive up, bagamat hindi pa niya kilalang masyado kung sino si Amang Yahweh. Alam niyo, tayo pa kaya na may pananampalataya? Alam niyo, tayo pa kaya na may pananampalataya? Kung nung panahon namin, hindi namin alam kung kami kakain na 3 beses ang araw, tayo pa kaya na may nagsasabi na tayo hindi mamamatay na dilat ang mata? Mga kapatid ko, ang pananampalataya natin dapat ang magbigay sa atin ng ating pag-asa tuwing umaga. Pag ginising po niya tayo sa tuwing umaga, sana walang gigising sa inyo na nakakunot ang noo, halos ayaw bumangon, agad-agad nasa puso yung problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa lahat ng mga... Abay mga kapatid ko, napakahirap naman po ng buhay ninyo at alalahanin ninyo na pag gising sa umaga, problema agad ang nasa puso niyo. Abay mga kapatid ko, baka ayaw niyo nang mabuhay pag ganyan ang buhay ninyo. Hindi po tayo pinili sa paglilingkod para maging ganito ang ating maging kaisipan tuwing umaga. Tayo po dapat yung kakitaan ng pag-asa. Tayo po palagi dapat ang positibo ang kaisipan. Tayo po dapat palagi ang may inspirasyon. Bakit? Ginising ulit tayo ng Ama. Para patunayan natin na totoo na tayo ay may pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Abay mga kapatid, kung gusto niyo patunayan sa mga anak ninyo na totoo si Amang Yahweh, totoo ang ating Rabbi Yeshua, ipakita ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na hindi kayo igugupo ng mga pagsubok sa buhay. Lagi kayong may pag-asa. Lagi kayong on the go. Lagi kayong inspirado. Bagamat nahihirapan kayo, pero at the end of the day, pinagpipilitan ninyo dahil sa loob-loob ninyo, hindi kayo pababayaan ni Amang Yahweh. Sa loob-loob natin, hindi magpapabaya ang Ama. Yun dapat ang atin pong nasa kapusuan. Ay sabi niya, ipinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Bakit? Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Rabbi Yeshua sa mga patay. May pag-asa tayo na may buhay na walang hanggan. Napo. At ito yung ating hinihintay. Verse 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis na hindi kumukupas, na inalaan sa langit para sa inyo. Inilaan ito para sa atin. Kaya nga sabi ng Rabbi nung siya paakyat sa langit, sabi niya, nung siya po'y narito sa lupa, sabi niya, ako'y babalik sa aking pinanggalingan sa bahay ng aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng silid na inyong titirhan balang araw. Para sa atin po yun. Kung ano man ang mga nakikita natin dito sa lupa, may mga kapatid ko, huwag niyong kainggitan. Huwag niyong problemahin. Nakangiti dapat palagi tayo. Alam niyo, nakaka-disappoint isipin o kaya nakakalungkot isipin, ng mga nananampalataya. Alam niyo kapag tayo po'y nasa mga sambahan, pag may nakita ako na parang pasan niya ang daigdig, sabi ko, kapatid, piyesta ito ng Ama at ikaw ay nasa kanyang kapilya, hindi pa dapat magsaya ka. Alam niyo, hindi dapat makita sa mga pagmumukha natin na tayo po'y binabagabag ng mga suliranin. Tandaan ninyo, hindi ipinangako ang bukas. Hindi magkagustuhan ng Ama na makita tayong laging nasa paghihirap ang kalooban. Nasa atin yun, ulitin ko. Nasa atin yun kung paano natin babalikatin ang buhay o pagsubok na ipaparanas ng Ama. Kung tayo ay sinusubok at ang tingin natin sa ating sarili, tayo kinakawawa ng Ama, tayo pinahihirapan ng Ama, kaya hindi tayo makangiti, kaya hindi tayo makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil ikaw ay sinusubok ng Ama. Abay kapatid ko, sinasabi ko sa iyo, mali ang pananampalataya na ibinubuhay mo. Ang buhay na ibubuhay dapat natin sa pananampalataya ay may pag-asa. Laging may pag-asa. Pagkagising sa umaga, pag-asa.
Gawin mo ang magagawa mo bilang isang tunay na nananampalataya. Ipagtanggol mo na totoo si Amang Yahweh. Ipagtanggol mo na totoo ang ating Rabbi Yeshua. Mapapatunayan mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. At the end of the day, maaalala nila kung anong buhay ang ibinuhay ng kanilang ina, ng kanilang ama sa kanyang pananampalataya. Maaalala nila. Tayo na mga anak ay magsasabi kung gaano kabuti ang mga nauna sa ating mga nananampalataya. Kaya kahit matagal nang namatay si Uncle Sirio, lagi kong naalala ang mga salita niyang ibinigay niya sa akin nung kami nag-uusap. No po, maaalala natin at one way or the other, ibubuhay ito ng ating mga anak o ng ating mga apo. Mayroon silang mapupulot. At the end of the day, kung hindi man yung ating mga anak o ang ating mga apo, mayroon sa ating mga kapatiran na makakaalala sa atin. Meron. Bakit? Ito'y ibinigay nating pag-asa din sa kanila. Ano po? Sunod na kwento. Job chapter 19 verse 26. Job 19 verse 26. Ito pa ang isang pag-asa. He walked by faith, not by sight. Ito, chapter 19 verse 26. Ito'y sinabi ni Job nung siya naghihirap. Ito'y matapos nasubukin si Job. Pahintulutan ng ama na mamatay ang kanyang 10 anak. Pahintulutan ng ama na mawalang kanyang kayamanan. Pinahintulutan ng ama na siya magkaroon ng sakit na pigsa mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa sakong ng kanyang paa. Pinahintulutan ng ama na maranasan niya ang hirap na lahat. Pero itong sinabi ni Job, chapter 19 verse 26. 19 verse 26 ng Job, sabi niya, at pagkatapos na kainin ng uod ang aking buong balat. Na anong sabi niya? Pagkatapos na kainin ng ang aking buong balat, meaning kainin ng uod, anong ibig sabihin ng pagkinain ng uod ang iyong katawan? Patay ka na, tama? Yes. Ibig sabihin ng sabi ni Job, mamatay man ako, sabi ni Job, gayon may makikita ko ang aking ama at Elohim sa aking laman. Pero alam ko, makikita ko uli ang aking ama. Nang mukhaan. Now, hindi ba pananampalataya ang binabanggit ni Job? Hindi ba buhay na walang hanggan ang binabanggit ni Job? Hindi pa ikinikwento o hindi pa ipinapangaral na may buhay na walang hanggan sa lumang tipan. Pero alam ni Job. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Now, naghihirap dito si Job. Now, sino ang nakaranas sa atin sa naranasan ni Job? Wala. Wala tayo sa kalingkingan ng naranasan ni Job. Namatay ang lahat ng anak ni Job. Nakuha lahat ng kanyang mga kayamanan. Naghirap siya. Maliban doon, pinahirapan pati ang kanyang sariling pisikal na katawan. To the extent na siya'y pinagsalitaan ng kanyang asawa. Pero nawalan ba ng pag-asa si Job? No. Nung sabi ni Job, mamatay man ako, sabi ni Job, pero alam ko, makikita ko ang aking ama at ang Elohim ng mukhaan. Now, yun ang pag-asa. Now, tayo kaya kapatid ko. Naging pasaway lang ang ating asawa, naging pasaway ang ating mga anak, naging pasaway ang ating mga apo. Nawalan lang tayo ng ikabubuhay, bumaba lang yung ating sinasahod, nagkaroon lang tayo ng maraming problema, sasabihin ba natin, hindi totoo si Amang Yahweh? At sa ating mga anak na nananampalataya, nakaranas lang ng hirap ang inyong mga magulang, nakaranas lang ng hirap ang inyong mga kapatid. Sasabihin nyo ba na hindi totoo si Amang Yahweh? Abay mga kapatid ko, mali ang pangunawa ninyo sa pananampalataya. Sayang ang pagkakapili sa atin kung ganito ang magiging kaisipan. Ano po? Sayang. Sayang ang pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa unang Pedro chapter 5, verse 8, eto. Alam nyo, pag ganito yung mga iniisip ninyo, abay, hindi si Amang Yahweh ang nasa puso ninyo, kundi yung ang kabilang kalaban. Unang Pedro chapter 5, verse 8, etong nangyayari. At nagpapadala tayo sa ating mga nakikita sa ating mga mata. Alam nyo, kapag ang ating buhay ay ibinigay natin kung ano yung nakikita ng ating mga mata, eto, ang nagiging kakampi natin. Chapter 5 verse 8 ng unang Pedro.
Chapter 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Bakit? Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila. Siyang nagiging kakampi ng mga tao ang nakikita ng kanilang mga mata. Iyon ang ginagamit sa kanilang buhay araw-araw. Ano po? Ikaw yung nasila ng demonyo. Bakit? Dahil mahina ang iyong pananampalataya. Nagkaroon ka lamang ng kaunting bagabag. Nagkaroon ka lamang ng kunting pagsubok. Sinabi mo na hindi totoo si Amang Yahweh. Nakalimutan mo na yung mga aral. Hindi mo na nakita ang mga himala na nangyari sa buhay mo. Hindi mo na nakita ang himala na nangyari sa mga magulang mo. Hindi mo na nakita ang mga himala na pinatutuo ng iyong mga kapatiran. Nakalimutan mo lahat to. Maalala ko yung aral natin noong nakaraan. You easily forget. Ang dali mo namang makalimot. Totoo po yun. At dahil madali kang nakalimot, anong sabi? Nakita ka ng dyablo. Kaya nasa puso mo, kapusuan ng dyablo. Hindi ka nananampalataya nung dating tunay na nananampalataya ka. Nagkakaroon ka ng doubt. The moment na tayo po'y nagkaroon ng doubt, ito po'y kaisipan ng dyablo. Dahil ang Ama hindi nagbibigay ng doubt o dalawang kaisipan. Hindi nagbibigay ang Ama. Iisang kapusuan ng Ama. Hindi dalawa. Kapag dalawa, yung isa, mula sa demonyo. Ano po? Dapat isa lang ang kapusuan natin. Kung tayo ay tunay na nananampalataya at we walk by faith, not by sight. Kaya sabi niya dito sa verse 9, labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Paano lalabanan ng dyablo sa loob ng bahay? Pananampalataya. Paano lalabanan ng dyablo sa pag-asawa? Pananampalataya. Paano lalabanan ng dyablo sa pagitan ng magulang at ng anak? Pananampalataya. Paano lalabanan ng dyablo sa trabaho, sa lahat ng mga lugar? Pananampalataya. Pananampalataya. Hindi mo malalabanan ng dyablo ng sarili mong kaisipan o ng physical man. Ang pananampalataya na ibinigay ng ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay na namatay sa tulos, yun ang makakadaig sa dyablo. Dahil dinaig ng rabay ang dyablo nung siya narito sa lupa. Kaya yung pananampalataya din yaon, ayon sa tulong na gabay ng banal na Espiritu, ang siyang tutulong din sa atin para labanan ng dyablo. Kaya sabi niya, labanan ninyong matatag ang dyablo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. At ang Ama, ang ating Elohim ng buong biyaya, na sa inyo'y tumawag. Now, sinong tumawag sa atin? Siyang namili sa atin. John chapter 15 verse 16. Hindi na niyo ako pinili, sabi ng ating rabay, pero pinili, ngunit pinili ko kayo. Sa lahat ng kalipunan ng mga pamilya sa inyong lugar, pinili ang pamilya mo. Sa lahat ng mga magulang, pinili ka bilang magulang. Sa lahat ng mga anak, pinili ka mga anak na kayo maging anak ng iyong mga magulang. Pinili ka para ipaunawan pananampalataya. Kaya huwag mong tatalikuran ang ating Ama at ang ating rabay. We walk by faith, not by sight. Ano po? Sinong tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian? Ang ating Rabay Yeshua. Pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, kung tayo man ay may magabag, may pagsubok, may mga pighati, anong sabi ng Rabay? Ito'y sandaling panahon. Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Siya rin yung tumawag na nagbigay ng pagsubok, siya rin ang magbibigay ng kalakasan. Siya rin ang magtatapos para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan balang araw. He is the author and the finisher of our faith. Ito po ang ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Ano po? Hallelujah. Kaya sabi niya dito sa unang Juan, chapter 4, verse 4, muling talata na po natin. John chapter 4, verse 4. Sabi niya, kayo'y sa Ama, mga anak. Kayo'y sa Ama, mga mumuntikong mga anak. At inyong dinaig sila, meaning ang kalaban, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Mas dakila daw yung nasa atin. At tanong nasa atin,
ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon sa tumawag sa atin at doon sa ating rabay na namatay sa tulos na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid ko, we walk by faith, not by sight. Unang John chapter 4 verse 4. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. At nawa, tayo ay may natutunan. Ano man po yung mga pagabag, suliranin o pagsubok, sa asawa, sa pamilya, sa mga anak, o sa anumang bahagi ng ating buhay, huwag po natin kalilimutan. We walk by faith, not by sight. Ang ating Rabbi Yeshua, ang siyang namili sa atin, siyang nagbigyan ng ating pananampalataya, therefore siya rin ang tatapos. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating Rabay. Nawa tayo pong lahat ay may natutunan at meron po tayo sanang may bubuhay simula po sa araw na ito ang pagpapalang ibinigay ng Rabay po sa atin. Purihin ang ating Amang Yahweh, purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Shalom, shalom po.